Unang-una, magandang araw. So, explain po natin yung open circuit and then closed circuit sa Y Delta motor starter. Meron po tayong viewer na nag-comment doon sa last na video natin about sa Y Delta motor starter. Ang sabi niya is, in the Y Delta starter, dapat maunang mag-Y si motor before naka-energize si main contact, then transition and delta. Yun yung unang tanong niya. So, ang kanyang ibig sabihin niya is dapat maunang naka-Y si motor. So, meaning ito yung unang mag-energize before mag-energize si main contactor and then transition ang dalawa na to sa delta. So, ganito yan. Sa ating circuit, meron tayong tinatawag na open and closed circuit. So, either sa dalawa na to, ang mauna na mag-energize, either itong Y o itong main is remain open circuit hanggat hindi nagdadalawa to. So, example, nauna to. Nag-close to si Y. So, pa natin dito is open pa din siya kasi wala pa siyang supply. So, open circuit pa din siya. Wala pa ding magaganap na induction dito. Induction na magaganap dito sa motor. Wala pa pumapasok na kuryente dito. So, meaning open circuit pa din siya. So, kung ito naman yung mauna, ang main contactor, ganun pa din. Open circuit pa din siya. Wala pa ding induction na magaganap dito kasi naka-open pa yung circuit niya. So, doon sa ating unang diagram, schematic diagram, is ganito. Magsasabay itong main contactor and then yung Y contactor. Walang problema kung ito mauna o ito sa Y Delta starter kasi yun nga, open circuit. Open circuit pa din siya kahit sino yung mauna. Pangalawang comment niya is, sa karugtong na kanyang comment is, yan ang nakasanayang SD or schematic diagram, which is not a standard one. In this schematic diagram, ang timer ay babad. So, ito babad. So, dito sa diagram, babad talaga yung timer. So, nag-reply naman ako sa kanyang comment, pero unfortunately ngayon wala pa din siyang reply doon sa comment ko sa kanyang message. So, doon sa sinabi niya na not standard one, sa pag-design ng circuit, kung ano yung hinihingi ng process, yun yung gagawin natin sa wiring, sa design, sa circuit. So, either babad siya o hindi, kung yun yung natutugma doon sa circuit o sa automation, yun ang gagawin natin. Instead na kung ikaw designer ka sa circuit, so kung gusto mo na yung timer hindi siya babad, so magagawa tayo ng ibang design na itong timer, pag nag-form siya ng delta, itong timer is sabay mag-o-off kasama ng Y. So, hindi siya babad. So, sa akin lang, and then sa mga manufacturer ng mga electrical devices, ang ganitong mga devices, ang mukha nito, timer, contactor, proximity sensor, proximity switch, temperature sensor, anything etc. na mga device na
ginagamit natin sa automation, kaya niya mag-resist sa extreme condition. Kung example, itong devices na to is 24 hours na naka-on. Makaka-resist siya kasi design niya yan eh. Naka-design niya, dumaan niya ng laboratory, dumaan niya ng pagsusuri na kung ganito yung design sa circuit, makakatagal siya. So against ako doon sa sinabi niya na which is not standard one, na ang timer daw ang babad. So sa bagay, tama naman yon na kanya na for the lifespan ng devices, kung kinakailangan or kung pwede na hindi siya babad. So why not na gawa natin ng design na hindi siya babad yung timer. So nag-design ako dito ng panibagong circuit sa Y data starter sa motor na yung timer is hindi siya babad. Ang mangyayari niyan, pag start mo ng motor, energize yung main contactor and then Y contactor and then yung timer to form Y transition. Then after 8 seconds, yung delta yung mag-on, mag-off tong dalawa, change over to yung delta, yung mag-energize, and then sabay na o-off yung timer, and then yung Y. So hindi na siya babad. Yun yung kanyang hinihingi. So sir, ito na yung ang design na sa request sa kung kailangan nating hindi babad yung timer. Kung may kliyente tayo na dapat hindi babad yung timer, so gagawin natin ng circuit diagram na hindi siya mabababad o palagi siya naka-on. So ito OL to. So ito i-explain ko lang. So ito dito sa schematic diagram, ito yung emergency stop, start. So when press the start, yung kuryente is pupunta dito, energize yung main contactor, locking contact, maglalak siya, magko-close to, and then pupunta ang kuryente dito, hindi siya makakatawid sa delta. So pupunta dito ang kuryente, dito, tatawid dito ang kuryente sa relay ng timer, and then sa interlocking close contact ng delta, tatawid siya dyan, energize yung Y, and then yung timer, and then yung Y LED indicator pilot valve. So after 8 seconds, mag-change over. Pag change over niyan, ito ku-close o open to. So patay itong dalawa. So kailangan natin ng maintaining contact ng delta contactor. So maglalagay tayo ng open contact dito, auxiliary ng delta, para ma-maintain yung energize ng delta, yung form ng delta sa motor. So tuloy-tuloy na yung andar niya. So ganoon lang po, kung may kinakailangan sa design natin na ganito, especially sa mga machine automation, either gagawa tayo ng bagong design ng circuit, and then kung kailangan magdagdag tayo ng devices like relay or contactor or auxiliary contact, so yun ang gagawin natin. So ito po standard to kasi design po ito ng circuit. Ayan. Ito yung una natin ginawa. Ito, which is na sa kanyang pananaw is hindi daw standard kasi babad yung timer. So kung yun ang requirements, gagawa tayo ng another design ng control na yung devices na yun ay hindi mabababad sa circuit o palagi siya naka-on. So
So, yun lang. So, testingin natin yung devices. So, naglagay ako ng dito, voltmeter para makita natin na talagang nag-o-off talaga yung timer based dito sa ating circuit. So, makikita nyo ngayon 0.7 volt lang. So, paanda rin natin, i-start natin yung Y formation. Ayan, o. Karoon ng voltahe. After 8 seconds, o namatay. So, meaning, wala talaga siya, off talaga siya. So, delta formation, itong Y, natin, off, and then, Y formation, so, energize yung dalawa, they're off, o walang voltahe, so, hindi na siya babad. Ito na dalawa yung umaandar. So, form ng delta formation. So, pakita natin. So, yan o. Off talaga. Walang indicator. So, next. Adjust natin ng 8 seconds. O, yan o. Y formation. And then delta. So, patay din yung timer. Hindi na siya babad.